Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Nag-iwas ako ng tingin kay Nathan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko sa mga narinig ko mula sa kanya. Ramdam ko ang pagsisisi sa bawat katagang binibitawan niya. Ngunit hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin tungkol doon. Dapat ba akong may sabihin pa? Dapat ba akong magbigay ng opinyon tungkol doon? Nararamdaman niya iyon at nirerespeto ko iyon. Sadyang nakakagulat lang ang pag-amin niya. He's Nathan Montemayor and he doesn't believe in love. Kaya papaanong maririnig ko ang mga katagang iyon mula sa kanya. I'm sorry. Mula sa bintana ay napalingon ako kay Nathan nang marinig ko ito muling magsalita. I'm sorry, Isabella. I shouldn't have said that thing to you. Dapat ay sinaril ko na lang at hindi mo na dapat nalaman pa. Kaya patawarin mo ako sa mga nasabi ko, Isabella. Dagdag pa na sambit nito. Nakaukit ang mapait na ngiti sa labi ni Nathan. Napatikim naman ako at saka tumango. Just drive and focus the road, Nathan. Iyon lang ang sinabi ko at matapos noon ay nag-iwas na ako ng tingin. But it's true that I love you. Mahal kita kaya nagsiselos ako. Dinig ko pang sambit ito. Hindi ko naman siya nilingon pa. Wala na siya nakuhang tugon sa akin. I just focus myself looking outside the car. Hanggang sa tuluyan hangang namayani ang katahimikan sa aming dalawa. Makaraan lang ang halos mag-iisang oras ay tanong ko na ang bahay namin. Ihinto mo na lang dyan sa tapat. Ani ko kay Nathan. Tahimik naman itong sinunod ang sinabi ko. Matapos noon ay bumaba na si Nathan ng sasakyan. Sinundan ko ito ng tingin kung ano ba ang gagawin nito. Ngunit umikot lang pala ito banda sa akin. At hindi ko pa man natatanggal ang seatbelt sa katawan ko, ay napabuksan ako ng pintuan dito sa passenger seat ni Nathan. Hindi mo na dapat ginawa yan. Kaya ko naman. Ani ko, matapos ko maikalas ang seatbelt sa katawan ko. Akbang bababa na ako ng sasakyan nang ilahad naman ni Nathan ang kamay niya sa akin. Umarko ang kanang kilay ko. Para sa naman yan, masungit na saad ko dito. Ngumiti naman sa akin si Nathan. Hindi nito alintana ang pagsusungit ko sa kanya. Let me hold your hands, wife. Hayaan mong alalayin kita sa pagbaba. Ani naman ito sa akin. Hindi ko kailangan yan. Parang ka namang saad ko at saka ko tinabig ang kamay niya. Dire-diretso akong bumaba at dahil sa pagmamadali ko ay hindi ko napansin ang bato at naapakan ko iyon dahilan upang matapilok ako. Sa gulat ko at sa takot na baka matumba ako, napakapit ako sa dibdib ni Nathan. Ayos ka lang ba? Mabilis namang umalalay sa akin si Nathan at mabilis niya akong nasalo. Nakalapat na magkabilang kamay nito sa magkabilang tagiliran ko habang nakatungo siya sa akin. Nakatingin ng diretso ang mga mata ko sa kulay abuhin niyang mga mata. Lumamlam iyon at tila punong-puno ng emosyon. Napakurap-kurap naman ako dahil sa pagkabigla. Ngunit na makabawi ay agad naman akong umayos sa pagkakatayo at nag-iwas ako ng tingin kay Nathan. Inihakbang ko ang mga paa ko papalayo sa kanya. Napatikim ako. Mauna na ako sa loob. Maraming salamat sa paghatid. Walang lingong pumasok ako sa loob ng gate at napailing pa ako lalo na tila tumatatak sa isipan ko ang malamlam na abuhing mga mata ni Nathan. Magsasampung minuto na siguro ang nakalilipas magmula na makapasok si Isabella sa loob ng bahay nito. Ngunit nanatili pa rin nakatayo sa labas noon si Nathan. Wala naman siyang hinihintay, ngunit nakatitig lamang siya doon, nakatulala at nakatingin sa kawalan. He could stay there all day. Gusto niya kasing makasama pa ng mas matagal si Isabella. Para kay Nathan ay hindi sapat ang buong magdamag lang. He wants to be with her forever. Ngunit hindi naman iyon pwede. May sariling buhay ang kanyang asawa. He doesn't belong to her daily life at iyon ang gustong mangyari ni Nathan
Gusto niyang mapabilang sa araw-araw na priority ni Isabela. Mahirap, ngunit gagawin niya ang lahat. Makuha lang ang puso ng kanyang asawa. Napabugan ng hangin si Nathan at sinuklay ang buhok gamit ang daliri nito. Gusto niyang saktan ng kanyang sarili dahil sa mga nasabi niya kanina. Nakakahiya kay Isabela. Kanina kasi talaga ay hindi niya napigilan pa ang kanyang sarili at sumabog na siya. Talagang nagseselo siya at hindi niya itatangging naiinggit siya kay Fiero. Hindi niya ito kilala, ngunit napakalaki ng inggit na nararamdaman niya mula dito. At ang masakit ay tila wala lang kay Isabela ang mga nasabi niya at ang nararamdaman niya. Malamang, sino ba naman siya para pagtuunan nito ng pansin? Napakalaki ng kasalanan niya dito noon, kaya wala siyang karapatang magdemand. Muli ay napabugan ng hangin si Nathan. Ang mabuti pa ay umuwi na siya at baka nag-aalala na rin sa kanya ang kanyang abuela. Hindi rin naman kasi niya ito makontak at magmula na mawala siya 5 taon na nakakalipas ay hindi na rin siya gumagamit ng cellphone. Kaya talagang wala na rin siyang balita sa kanyang mga pinsan. Inisang lingon pa ni Nathan ang bahay ni Isabela bago sana siya papasok sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi niya pa man nagagawa iyon ay napansin niyang bumukas ang maliit na gate ng bahay nila. At sa gulat ni Nathan ay hindi agad siya nakapagsalita at bumungad sa paningin niya ang batang si Ethan. Dada? Tila nagtataka pang sambit ng bata sa kanya. Is that you, Dada? Tuluyan na nga itong lumapit kay Nathan. Napatikim si Nathan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa mga oras na ito. Maliban sa napakasaya niya, hindi niya inaasahang lalabas ang anak niya at maabutan pa siya. Hi Kido, it's me. Nakangiting sambit niya kay Ethan. Nag-squat si Nathan at pinagpantay niya ang level niyang mag-ama. Ginulo niya ang buhok ni Ethan. How are you, Kido? Oh my God, it's really you. Tumitiling ani naman ni Ethan sa kanya. Umangat pa ang magkabilang kamay nito at hinaplos iyon sa pisngi ni Nathan, dahilan upang maramdaman niya na tila may humaplos sa puso niya. Mas lumawak ang ngiti ni Nathan. Halos mapaiyak pa nga siya sa tuwa. Yes, it's me. How are you? Did you miss me? Tumayo si Nathan at binuhat si Ethan. Tumango naman ito sa kanya. I miss you and the white horse, Dada. Can we ride it again, Dada? Nakangusong sambit ni Ethan sa kanya. Muli niyang ginulo ang buhok nito at tinitigan nito sa abuhin nitong mga mata. Of course, we can ride it again, but you should ask permission to your mommy first. Pinisil ni Nathan ang ilong ni Ethan at iniupo niya ito sa hood ng sasakyan. Hanggang ngayon talaga ay hindi siya makapaniwala na magkamukha silang dalawa. Para lamang silang nanalamin dito. At kung titingnan ang larawan noong bata pa si Nathan at ikukumpara sa itsura ngayon ni Ethan, sasabihin ng mga makakakita na iisang tao lamang iyon. Wala kasi talagang inalis sa kanya ang bata. At hindi maiwasang magilty si Nathan dahil kung ano-ano ang mga sinabi niya noon kay Isabela. Sa totoo nga lang ay wala talaga siyang karapatan sa anak nila ni Isabela. Matapos ang masasakit na salitang sinabi niya dito noon, he think he doesn't deserve talking to his son right now. Malamang ay kamumuhayan din siya ni Ethan kapag nalaman nito na ganoon ang mga pinagsasabi niya sa mami nito noon. But Dada, muling napanguso si Ethan. Mommy doesn't want me to call you Dada. I think she doesn't like you and I don't know how. You're so kind to me po kaya... Natigilan si Nathan sa sinabing iyon ni Ethan at tumatiko ding nabura ang ngiting nakaukit sa kanyang labi at agad na naglapat iyon. Napatikim siya. Really? Aniya, he already expected that. Alam naman ni Nathan na ayaw ni Isabela sa kanya at galit na galit ito sa kanya. Pero ang marinig ito mismo sa labi ng kanyang anak ay pakiramdam ni Nathan ay parang dinudurog ang puso niya. Tumango ang batang si Ethan. She got mad to me po when he heard me calling you Dada. Muling umangat ang kanang kamay ni Ethan at hinaplos iyon sa pisngi niya. For me, you are really kind po kasi you let me ride your white horse. Dagdag pang sambit nito. Nag-iwas ng tingin si Nathan. Nasasaktan siya sa mga nalaman niya sa bata.
Pero kahit masakit, naiintindihan niya pa rin si Isabela. At taliwas sa sinasabi ng anak niya, alam niya na hindi siya mabait at napakasama niyang tao noon. But Dada, ibinalik ni Nathan ang kanyang paningin sa anak niya nang marinig niya muli itong nagsalita. At while staring at him, he could say that he really looked like innocent. Parang masasaktan din si Nathan kapag nasaktan si Ethan. Pero ayaw niyang magmalinis. Dahil hindi pa man ito naiisilang sa mundo, ay alam niya sa sarili niya na noong mga panahong inisipan niya na masama si Isabela, alam niya na nasaktan na rin niya si Ethan. Kido? Nakangiti pa ring sambit ni Nathan dito. Hindi niya pinahalatang nasasaktan siya. Umiling ito sa kanya. I really want to call you Dada po, but I don't want to disobey my mommy. It's bad po. I don't want to be bad boy. I'm sorry. Sambit nito sa kanya. At halos matigilan si Nathan nang makita niya ang pagpatak ng luha nito. Natatarantang pinunasan niya iyon. I'm alright, Kido. You don't have to call me Dada. Napatikim si Nathan. Napakasimpleng bagay lamang iyon, ngunit hindi niya maiwasang masaktan. The important is, we're still friends, right? Nagliwanag naman ang mukha ni Ethan at napatango-tango. Right, friends. We are friends po, kuya. Kuya, napatango-tango si Nathan. Masakit pero sapat na iyon sa kanya ngayon. Ang importante ay kakilala siya ng kanyang anak. Makukontento na muna siya, ngunit sisiguraduhin niyang darating din ang araw na kikilalanin siyang bilang ama nito. Ngumiti si Nathan at muling pinisil niya ang tungkil ng ilong nito. But kuya, promise me po na you will let me ride the horse again, ha? Tumango si Nathan at hinalikan niya sa noo si Ethan. Of course, Kido. Sambit niya at ginulo ang buhok nito. You can ride it anytime you want. Narinig naman niya ang pagtawa nito ng mahina. Kuya, Daddy? Bigla ay lumagpas ang paningin ni Ethan sa likuran ni Nathan. Nagkukumahog pa sa pagbaba si Ethan mula sa pagkarga niya at saka ito tumakbo doon. Daddy, I miss you po. Dinig pa ni Nathan na sambit nito. Pumihit naman siya paharap doon na agad din naman niyang pinagsisihan na sana ay hindi niya na ginawa. Dahil mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya kung gaano salubungin ni Ethan si Fiero na kabababa pa lamang ng sasakyan. Pinaulan pa nito ng halik sa pisngi ang anak niya. Napakuyom si Nathan, napakasakit ng mga nakikita niya at mas nararamdaman niya pa ang pagkirot noon nang saktong bumukas ang gate at agad na sinulubong ni Fiero si Isabela ng isang mahigpit na yakap habang karga-karga nito si Ethan. Humalik pa kay Isabela sa pisngi ang lalaking iyon. Mapait siyang napangiti at saka nag-iwas siya ng tingin doon. They really look like a happy family. And how we wish that he was on Fiero's position right now. Siya dapat ang gumagawa ng ganoon sa mag-ina niya. Siya dapat ang sabik na sinalubong ni Ethan at tinatawag na daddy. Siya dapat ang humahalik sa pisngi ng kanyang asawa at hindi ang lalaking iyon. That should be me. Pabulong na sambit ni Nathan at saka nakatungo ang ulong pumasok siya sa loob ng sasakyan. Napakuyom siya ng kanyang kamao at sunod-sunod siyang napabuga ng hangin at pilit niya pinapakalma ang sarili dahil sa selos at galit na nararamdaman niya. Kailangan niyang umalis dito at habang patagal ng patagal na tinitingnan niya ang tatlo ay mas lalo lamang lumalaki ang hiwa sa puso niya. Nathan started the engine of the car. Mabilis niya iyong pinasibad at hindi niya inintindi ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kailangan niya makauwi bago pa siya mawala sa katinuan dahil sa nakikita niya. Sinalubong ko ng yakap si Ethan pagkakita ko dito, pagkapasok ko sa loob ng bahay. Isang gabi lang kaming hindi nakita, ngunit pakiramdam ko ay miss ko na siya. How are you, big boy? I miss you so much. Ani ko dito matapos ka itong paulanan ng halik sa buo niyang pisngi. I miss you too, mommy. I thought you left me here. Nakangusong sambit nito sa akin. Of course not. I will never leave you, big boy. Bear that into your mind always, ha? Malambing na sambit ko dito matapos ko itong halikan sa kanyang noo. Napatango naman ito at saka bumaba
mula sa pagkakakarga ko. Nagtungo ito sa nakakalat niyang laruan at saka tahimik na naglaro. Magpahinga ka na muna anak, halata sa ilalim ng mga mata mo na kulang ka sa tulog. Sambit sa akin ni nanay matapos kong maupo sa tabi niya. Totoo ang sinabing iyon ni nanay. Halos hindi ako makatulog kagabi, kakaisip sa anak ko. Dagdagan pang nasa tabi ko lamang si Nathan. Kahit naman kasi galit ako sa isang iyon, ay binabantayin ko pa rin iyon magdamag at baka kung ano na lamang ang mangyari dito, lalo na at nilalagnat ito. Konsensya ko pa at magkasama kami sa iisang kwarto. Baka ako pang sisihin kapag nagkataon. Tumango ako kay nanay. Sige po nay, aakit na din po ako mamaya. Ang tatay nga po pala. Ani ko nang mapansin kong wala si tatay. Si nanay at si Ethan lang kasi ang sumalubong sa akin pagkarating ko. Kaaalis lang bago ka dumating, nagtungo sa palengke. Kumusta pala kagabi? Anong nangyari anak? Napabuga ako ng hangin at saka ko kwento kay nanay kung ano ang nangyari. Sinabi ko na rin na sinita ng kasama ko at ang mga naging pag-uusap nito. Maliban na lamang sa sinabi nito na mahal niya ako, lalo na at hindi naman iyon mahalaga. Nagkapatawaran na ba kayo? Nagkaayos na kayo? Malumanay ang boses na ani ni nanay sa akin. Napatunga ako at nag-iwas ng tingin. Hindi po nay, nakakaramdam pa rin po ako ng galit sa kanya sa tuwing nakikita ko siya. Matagal na hindi nakaimik si nanay. Tinitigan lamang ako nito hanggang sa pinisil nito ang kamay ko. Nirerespeto ko ang nararamdaman mo Isabela. Pero sana dumating ang panahon na mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad. Ako kasi sa kabila ng mga nagawa ni Nathan sa pamilya natin, mas pinili ko magpatawad. Napakahirap na may dinadala kang sama ng loob sa puso mo. Parang hindi ka magiging tunay na masaya. Pwede mo naman siyang patawarin anak. Huwag mo na lang siyang papasukin sa buhay mo. Tipid akong napangiti. Sana nga ho magawa kong mapatawad si Nathan. Sana mapatunayan niya sa akin na talagang nagsisisi siya sa mga nagawa niya noon. Gusto ko talagang gumanti. Iyan ang nasa plano ko una pa lang, oras na makabalik ako ng bansa. Pero habang lumilipas ang araw na nandito ako sa Cordova, ay mas gusto ko na lamang sulitin ang araw na kasama ko ang mga magulang ko. Ayoko nang magiganti, ayoko nang magalit. Sadyang iyon lang talaga ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko at kaharap ko si Nathan. At sana katulad ng sinabi niya sa akin, sana mapatunayan niya na nararapat siya sa kapatawaran ko. Mahanap mo rin iyan sa puso mo. Minsan, hindi kailangan puro galit ang pairalin. Kailangan din nating lawakan ang isipan natin. Tumango ako sa sinabing iyon ni nanay. At matapos naming mag-usap na dalawa, ay nagpaalam na akong aakyat na muna sa itaas at magpapalit ng damit. Pagdating sa kwarto ay naligo ako. Hindi naman ako nagtagal doon. Lumabas din naman kaagad ako ng kwarto matapos ko magbihis para puntahan ng anak ko. Wala akong trabaho ngayong araw, kaya yayayain ko mamasyal ang anak ko. Pangako ko kasi sa kanya iyon at isa pa, magmula nang dumating kami dito ay hindi kami namasyal kahit isang beses. Nay, si Ethan po. Ani ko kay nanay nang makasalubong ko ito sa hagdan. Nangunot naman ang noo ni nanay. Wala ba riyan sa kwarto ninyo? Nagbanyo lang ako saglit. Wala siya sa baba. Akala ko ay sumunod sa'yo. Nailing ako. Hindi po eh. Sige po, hanapin ko na lang sa ibaba. Baka lumabas na naman iyon katulad nung nakaraan. Nagpaalam na ako kay nanay at agad na hinanap ang anak ko. At pagkarating ko sa labas, ay nailing ako nang makitang bukas nga ang gate. Agad akong lumabas doon sa takot na baka lumayo si Ethan o baka naman ay masagasaan. Ethan? Pagtawag ko sa anak ko, ngunit naputol iyon nang maabutan kong buhat-buhat na ito ni Fiero. Sinalubong ko ito, akmang babatiin ko sana ito nang magulat ako nang bigla ako nitong niyakap at hinilikan pa ako sa pisngi. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko at agad kong inihakbang ang mga paa ko paatras. Nandyan ka na pala, pasok na tayo sa loob. Ani ko at nag-iwas ng tingin dito. Kunwari ay wala lang sa akin ang ginawa niyang paghalik sa pisngi ko, lalo na at nasa harapan namin si Ethan.
Nauna na rin akong pumasok sa loob habang naiiling ako. Kahapon pa talaga ako nagtataka sa mga kinikilos ni Fiero. Nagsimula lamang iyon nang tanungin ko siya kung may kasintahan na ba siya nung isang gabi at kinaumagahan noon ay ganyan na siya sa akin. Kung ano-ano ng banat ang mga pinagsasasabi at nagiging sweet na sa akin. Let's talk later, Isabela. Dinig ko pang sambit nito mula sa likuran ko. Mabilis sa pinasibad ni Nathan ang sasakyang kanyang minamaneho habang nakaigting ang kanyang panga. Galit na galit at selos na selos ang nararamdaman niya at gusto pa niyang ibunggo ang minamaneho niyang sasakyan. Ngunit naisip naman niyang kapag ginawa niya iyon ay mamamatay siya. Papaano siya makakabawi sa kanyang mag-ina? Isa pa ay hindi siya makakapayag na si Fiero ang kinikilalang ama ng anak niya at mas lalong hindi siya makakapayag na mas mapalapit ito kay Isabela, lalo na at napapansin niyang may gusto ito kay Isabela. Nahalata niya iyon sa kinikilos nito. Wala siyang karapatang angkinin si Isabela, pero para sa kanya ay siya lang ang nababagay dito at hindi katulad ni Fiero ang magiging hadlang sa kanilang dalawa. Hindi siya makakapayag na kunin ito kung anong sa kanya. Hindi rin nagtagal sa pagmamaneho si Nathan at kalahating oras lamang ay nakarating na siya sa kanila. Pinaharurot niya ang sasakyan hanggang sa matanaw niya ang malaking gate ng hasyenda. Matapos niyang maigarahe ang sasakyan ay kaagad siyang pumasok sa loob. Walang abuela ang sumalubong sa kanya at wala ring katao-tao sa living area maliban sa mga katulong na naglilinis doon. Nailing siya. Hindi man lang hinintay ng abuela niya ang pag-uwi niya. Isn't she worried at isang gabi siyang hindi nakauwi? Magandang umaga po, Sir Nathan. Bati ng isa sa mga katulong ng mansyon. Tumango siya dito. Nasaan ang Doña Bella? Nasa itaas po si Doña Bella, kasama ni Sir Alex. Tugon naman ito sa kanya. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan. Nandirito pa pala ang tatay niya at hindi pa nakakauwi. Masyado na itong nagtatagal sa mansyon na hindi niya naman gawain, lalo na kung wala naman itong importanteng inaasikaso. Hindi kaya ay may kinalaman iyon sa narinig niya noong nakaraan? Napaigting ang panga ni Nathan. Hindi na siya tumugon sa kausap niya. Nilagpasan niya ang mga katulong at kaagad siya nagtungo sa bar counter at saka siya kumuha ng isang bote ng alak doon. Matapos noon ay bitbit ang mga alak na pumanik siya ng hagdan at dumiretso siya sa kanyang kwarto. Nilagnat siya kagabi, ngunit wala siyang pake. Magpapakalasing siya ngayong araw, kahit ngayon lang. Huli na ito at matapos nito ay kikilos na siya at gagawa na siya ng plano upang mabawi ang kanyang mag-ina. Masyado na yata nag-i-enjoy ang Fiero na iyon kasama ng kanyang mag-ina, lalo na at mukhang doon din ito nakikituloy sa bahay ni na Isabela. Pagkarating sa kwarto ay sinimulang inumin ni Nathan ang alak at habang umiinom siya ay hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng kahiyupang nagawa niya noon kay Isabela. Napabuga siya ng hangin at mapait siyang natawa. Napakawalang kwenta mo talaga, no? Pagkausap niya sa kanyang sarili habang nakikita niya ang refleksyon niya sa salamin. Nakasandal siya ngayon sa edge ng kama at mula doon habang nakatitig siya sa salamin ay tila nagre-replika rin ang lahat ng mga kahiyupang nagawa niya. Tila bumalik ang lahat ng alaala sa kanyang isipan at ngayon ay sinasampal na siya ng katotohanan kung gaano siya kamiserable ngayon. Dinuro-duro pa ni Nathan ang kanyang sarili at sa galit nga niya ay nagawa niya pang batuhin ng bote ng alak doon dahilan upang mabasag iyon. Napamura si Nathan sa galit habang matalim ang tingin niya sa ngayon na basag na salamin. At nang hindi pa siya nakontento ay lumapit pa siya doon at hindi niya inintindi ang mga bubog. Pinagsusuntok niya ang salamin hanggang sa nagsilaglagan na ang lahat ng piraso noon sa sahig. Kasabay din noon ay ang pag-agos ng kanyang dugo. Ganyan ka ngayon dahil sa katarantaduhan mo, ganyan ngayon ang puso mo, basag-basag. Muling sambit niya sa durog-durog na salamin. Pagak pa siyang natawa. Kasabay din noon ay ang muling pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Nasasaktan si Nathan. Namamanhid ang kamao niya dahil sa ginawa niya.
Ngunit mas masakit ang katotohanang pagmamay-ari na si Isabela ng iba. Siya ang nauna kay Isabela at babawiin niya ito. Walang karapatan ang lalaking iyon sa kanyang mag-ina.